Okay, good morning once again. This is your teacher Hermie with our lessons in history. Okay, so this is what happened in our history of our country, January 4. January 4, 1897. The Bicol Martyrs are executed at Bagumbayan, now Rizal Park. They are Domingo Abella, Manuel Abella, Gabriel Prieto, Severino Diaz, Inocencio Herrera, Camilo Jacob, Florencio Lerma, Macario Valentin, Cornelio Mercado, Mariano Melgarejo, Tomas Prieto, and others. So, January 4, Bicol Martyrs. As we know, si Dr. Jose Rizal po ay also was executed December 30, the year before. So, 4 days after that, hindi naman po pala natapos yung execution kay Rizal, kay Jose Rizal. Kundi marami pala. Siguro pa yung mga tagasunod po ito ni Dr. Jose Rizal. So, maging sila po. Grabe pala. So, grabe ang ginawang ito ng mga Kastila sa history natin. Mga Bicolano pala ito. And also, January 4, 1899, 2 years after that, under na po tayo ng mga Amerikano. And this is what happened. General Elwell S. Otis proclaims United States sovereignty over the Philippines in accordance with the Treaty of Paris of December 10, 1898. So, ito na po yung pagkatapos ng Spanish-American War na yung mock Battle of Manila Bay. Kunwari, yung giyera na kunwarian lang. Kasi, yung mga Kastila po, nag-usap sila sa kayo ng Amerika na alam nila kasi na mahina na talaga sila, na wala silang panalo sa Amerika. Kaya nag-usap sila doon sa loob ng Intramuros office, opisina ng mga Kastila. Kaya po hindi pinayagang sumama yung mga Pilipino, sila Emilio Aguinaldo, na pumasok din doon sa loob ng Intramuros dahil may sikretong pag-uusapan yung mga Kastila at saka mga Amerikano. Na ang pakiusap ng mga Kastila sa Amerika, susurrender kami sa inyo. Surrender na kami. Uuwi na kami ng Spain. Inyo na ang Pilipinas. Bayaran nyo lang kami ng $20,000. Pero, kailangan, ang pagsuko namin ay dadaan natin sa isang gera. Drama na gera. Kunwari-kunwarian lang na gera. Yun po yung tinatawag na mock Battle of Manila Bay. Na kunwari lang, nakipaggera pa rin yung Kastila sa Amerikano, pero magpapatalo naman talaga. Dahil luging-lugi na rin po yung Kastila. Kaya mahina na rin sila. Mahina na yung Spanish Empire dahil mayroon ng umangat na bagong superpower, yung Amerika. Kaya sa usapan po nila na okay, susuko kami. Pero susuko kami sa inyo, Amerika, hindi sa mga Pilipino.
Kasi napakalaking insulto daw po kung itong mga puti na Kastila ay susuko sa mga little brown Indios. Kaya kung susuko man sila, kailangan sa kapwa nila puti, hindi sa mga Pilipino. Ha? Sobra talagang panglalait, ano? Dahil lang sa katotohanan po, talagang natalo na ng mga katipuneros yung mga Kastila. Katipuneros po, Pilipino po ang tumalo sa mga Kastila, hindi po Amerika. And yung usapan po na yun na pag-surrender ng Kastila sa Amerika, na isinurrender na nila yung Pilipinas sa Amerika, ay ang pakiusap nila ay bayaran nyo naman kami ng mga ginawa naming developments dito. Like mga tulay, mga karsada, mga buildings. So, ang siningil nila sa Amerika is $20,000. Ang mahal, no? $20,000 po ang halaga ng Pilipinas. Nung ibinenta ito, bansa natin, ibinenta tayo ng Kastila sa Amerika. Kaya, hindi naman talaga tayo na-invade ng Amerika dahil tinalo tayo, kundi ibinenta tayo ng Kastila. Yun po yung nangyari. And then, para maging legal yung dokumento, yung bentahan, yun po itong pirmahan nila doon sa Treaty of Paris na yung Pilipinas ay isusurrender na ng Kastila sa Amerika sa halagang $20,000. And that happened December 10 of 1898. Kaya mula noon, napasa kamay na po tayo ng Amerikano. Another one, also in January 4, 1899, Apolinario Mabini takes the oath of office as President of the Council of Government. The body meets twice a week at Malolos on set days and, at the close of its deliberations, submits to Aguinaldo a statement of the subjects discussed and recommends action. The final decision is Aguinaldo's. Now, ito pong take of oath of office ni Apolinario Mabini as President of the Council of Government ay nangyari po same day doon sa bentahan ng Kastila at Amerika dito sa bansa natin, yung Treaty of Paris. Okay? So, yan lamang po. At sa muli, ito po yung iyong history teacher. Lessons in History with Teacher Heavy. And again, my reminder, those who do not learn from the past are condemned to repeat it.